Isa pong mapagpalang umaga muli sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus at sa ating mga kapatid na nakikinig sa online. Amen. Kumusta na po ang buhay ng bawat isa? I am praying, no? Ay, napakabuti ng Diyos kasi binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapunta muli dito sa lugaring ito na kung saan maririnig natin at mababasa ang kanyang tinig. Amen po. At hindi na po mapagkakaila sa ating nararamdaman ngayon na ang panahon ngayon ay painit na ng painit. Amen? Nagyuyumid na sometimes. No? At papunta na po yan doon. Paano na? Patindi na ng patindi ng init. Ang init ng panahon. Amen? At bantayan po natin ang ating mga sarili pag mga ganyan ang panahon talagang. Amen po? Amen. Nandito na po ba ang lahat? Meron pa sa labas? Coach, tanggalin mo battery ko sa gilid. Amen? Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Sige po, tayo po'y magsitayo at atin pong basahin. Ang atin pong pagsasaluhan sa umagang ito po ay matatagpuan sa awit. Chapter 95, verse 8. In a count of 3, 1, 2, 3. Iyang iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Purin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mari na po tayong maupo. Amen. At dito po mga mahal kong kapatid, no? Ito po ang ating pagsasaluhan ngayon. Ang paalala ni David sa mga tao ng Israel, no? Na huwag patigasin ang ating puso, no? Katulad sa ginawa ng Israelita doon sa lugar ng Meriba at Masa. Amen? Now, may question po ako. Ang mga tao ba na sa unang panahon, sa kapanahunan nila ni David, pareho lang din ba sa atin na mga tao sa ating kapanahunan ngayon? Kung sa kanilang kapanahunan, matigas ang kanilang puso at isip, meron din po ba sa ating matigas ang puso at isip? Amen. Dahil nga pareho tayong tao. Amen? Amen po. Sa mundong ito, mga mahal kong kapatid, sino dito ang businessman, businesswoman, o may negosyo? Wala? Na-observe nyo ba sa ating mundong ginagalawan, sa ating environment, kung negosyante ka, ano ang pinakamahirap na i-alok para mabinta yung negosyo mo? Amen? Sa panahon natin ngayon, mabilis lang magbinta ng negosyo. Amen? Bakit? Dahil ang tao ngayon, sa ating kapanahunan, ang ating isip nahuhumaling sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Amen? Like for example, yung katulad ng mga bintahan ng mga cellphone, relo, alahas, amen? Hindi na katulad nung araw na nilalako. Ngayon, ang tao na ang pumupunta doon sa pwesto na meron sila. Amen? Pero, sa ating ginagalawan, sa mundong ito, mga mahal kong kapatid, merong isang bagay na kahit i-alok mo pa, tinatanggihan ka. Amen? Have you observed sa atin pong environment? Sa circular na buhay na ating ginagalawan. Ano iyon? Ang bagay na yon. Ito yung bagay na pampanginoon. Amen? Minsan, na-observe nyo ba doon sa mga matatapang na mga preacher? Ako never ko pang nagawa. Pero, ang nagagawa ko lang is to share the word of God doon sa mga nakakausap ko. Amen? Sa mga NBS graduates, di ba ganun ang ginagawa natin? Nag-establish muna tayo ng rapport. The same time, tawag doon, pagagaanin ang loob ng ating kinakausap at saka natin ipapasok ang
salita ng Diyos. Hindi po ba ganon? Pero yung may mga matatapang na preacher na umaakyat sa bus, sa jeep, amen, na nagsishare sila ng Word of God, somehow, hindi pa sila pinapakinggan. Somehow, pinapagalitan pa sila. Somehow, pinapababa pa sila doon sa sasakyan na inaakyatan nila. Amen? Na kung tutuusin, amen, kung tutuusin, libre. Amen? Libre siya. Hindi siya katulad ng mga bagay na pinupuntahan ng tao para bilhin, para ukulan ng panahon at pera. Amen? Ito ang hindi naunawaan ng tao sa ating kapanahonan ngayon. Bakit? Dahil matigas ang puso at isip ng tao when it comes sa usaping pang Diyos. Amen? Pwera na lang sa atin na nandito. Pero minsan, meron pa. Amen? Kumbaga, ang katulad natin sa church, mga mahal kong kapatid, ang katulad natin, kamatis na isang basket. Alam niyo yung kamatis na isang basket? Si Pastor Mick, na-observe niya siguro yan nang bumibili siya ng isang balot na sibuyas. Amen? Sa isang balot na sibuyas, pagpalagay natin 50 piraso yon. Meron dun 3 bulok. Minsan 5. Amen? Minsan, hindi mo siya nakikita na bulok, pero naaamoy mo siya na may bulok. Amen? Amen po. Yun po ang sitwasyon ng ating mundo ngayon, mga mahal kong kapatid. Now, dito tayo magbulay-bulay sa sinabi ni David sa kanyang aklat na isinulat, hindi para sa kanya, kundi para sa mga bagong henerasyon na malaman nila na ang Israelita noong araw ay mayroong puso at isip na matigas. Mayroon siyang paalala sa mga Israelita. Amen po? Now, ang atin pong pamagat sa umagang ito, sa salita ng Diyos, puso't isip ay huwag patigasin nang sa kaluwalhatian ng Diyos ay makarating. Now, ito ang tanong. Itong nangyari sa mga Israelita, ginamit din ito ni Paul para ipaalala sa mga tinawag at lingkod ng Diyos. Sa panahon ni Jesus Christ, nagpaalala din ang ating Panginoong Hesus. Nung si Paul nung tapos na ang obligasyon ng ating Panginoon na magpahayag ng kanyang salita, nung ang kapalit niya na magpahayag ng kanyang salita ay ang mga apostol, ginamit din nila ito. Bakit? Dahil alam ni Paul at alam ng mga apostol na ang tao mayroon talagang matigas na puso at isip. Amen? Sino ditong mga most of us or most of you, we will not include ourselves. Me, pastor. Kasi most of you are parents na. Amen? At isa sa mga pinoproblema ng mga magulang, pag mayroon siyang anak na matigas ang ulo, ang puso, ayaw sumunod. Na kung tutuusin, ang magulang, lahat ng ipinapangaral ng mga magulang, kagaya nyo, is sa ikabubuti ng anak. Tama? Ganon din ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos, nagbigay siya ng panuntunan, nagbigay siya ng batas, nagbigay siya ng pangangaral para maituwid lamang tayo. Amen po? Now, let's move on to sa part ni Apostle Paul. No? Baka magtataka kayo, bakit sa halos na lang sa karamihan ng mga churches sa buong mundo, bakit lagi nilang inihalimbawa, lalo na sa mga preacher, yung buhay ni Paul at ng mga apostol. Amen? Because if we are going to read the whole New Testament, si Paul, si Apostol Paul, ang may pinakamaraming sulat, ang may pinakamaraming nilakbay, ang may pinakamaraming dinaranas, may pinakamaraming pag-usig na naranasan sa buong nakaabot siya sa Asia, sa Europa, nakaabot siya sa Italia, nakaabot siya para lang ipahayag ang salita ng Diyos.
Dahil alam ni Paul na marami talagang taong ayaw sumunod, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Amen po? Now, ang example ni Paul dyan, dito sa Hebrews chapter 3, verses 12 patuloy. Sabi ni Paul, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon sa inyong pusong masama at walang pananampalataya, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Ano ang maglalayo sa atin sa Diyos na buhay? Ano maglalayo sa atin? Yung pusong masama at walang pananampalataya. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-gabi habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Amen? Now, ang pagpaalala ng salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid, is very, very, very important to us. Bakit? Si Paul mismo ang nagsabi. Amen? Magpaalalahanan kayo. Sa lahat ng panahon. Sa panahon ngayon na, sabi niya, upang walang sino mang madaya sa inyo sa kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kasi, kapag hindi natin palalahanan ang isang kapatid, amen, kung tayong lahat, kung hindi tayo ginagamit ng Diyos, amen, kung hindi tayo makikinig sa Word of God, kung hindi tayo makikinig doon sa binigyan ng kaloob ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita, ano lang ang pinakamalapit na madadatnan ng tao? Gagawa siya ng kasalanan, kasamaan. Kasi tumitigas ang puso ng tao kapag hindi siya paaalalahanan. Amen? Kahit sa ating mga sarili, like for example na lang sa ating mga sarili, lahat tayo workers. Amen? Lahat tayo employees, empleyado. No, kahit wala ang ating manager, pero from the very beginning, ang instruction ng manager sa atin ay ibinigay na sa atin kung anong ating gagawin, ano ang pupunasan mo, ano ang huhugasan mo, ano ang lulutuin, kailan ka matulog, ano ka oras maligo, ano ka oras mag-day off. Amen? Ang tawag doon, contract. Di ba? Meron tayong kontratang ganon. Pero, pag wala ang manager, meron tayong matigas na puso, isip. Amen? Yung instruction ng manager, yung hindi natin ginagawa. Amen? Pero, kapag nasa Diyos ka, kahit wala ang manager, yung Diyos ang magpapaalala sa'yo kung ano ang dapat mong gawin bilang isang empleyado. Amen? Yan ang patunay na kahit wala ang ating mga amo, wala ang ating mga supervisor, napakahalaga ang paalala. Amen? Kasi kung hindi tayo paalalahanan, lalayo tayo sa Diyos at titigas ang ating puso at isip. Sabi niya sa verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Wala na. Next, Coach, please. Sabi niya, balik tayo, Coach. Wala, hindi ko yata nalagay. Balik na lang tayo, Coach, please. Sabi niya, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo na sa gawain. Ano bang gawain ng ating Panginoong Hesus? To do the will of the Father. Amen? Even Jesus Christ said, my food is to do the will of my Father. Amen? Kahit yun ang pagkain ng ating Panginoong Hesus, ang sundin ng kalooban ng amang nagsugo sa Kanya. Sabi niya, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayong unang sumampalataya. Amen? Napakahalaga po, mga mahal kong kapatid, yung pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi, kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, kailanman, yung pananatiling matatag hanggang wakas,
hindi natin makikita sa ating buhay o sa buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tingnan nyo, maraming mga kapatid dito nung una na kasama namin from the very, nung nag-umpisa ako rito, kasama. Amen? But, natangay sila. Amen? So bagay, hindi naman tayo nagkulang ng paalala. Amen po? Now, sa kanila yon. Amen? Kung patuloy nilang pinapakinggan ang paalala ng Diyos. Kasi, dito sa mundo natin ginagalawan, mga mahal kong kapatid. Amen? Na-observe nyo ba na ang ating puso, ang ating isip, naaagaw ng mga bagay o ng mga kasayahan ng mundo na ating nakikita. Even me, myself, sometimes. But glory to God, I praise the Lord, na kapag natatangay ako sa ganong sitwasyon, naaalala ko ang salita ng Diyos. Oops, teka, parang mali yata ito. Hindi yata ito ang kalooban ng Diyos na ipinapagawa bilang isang Kristiyano. Amen? Ganun kasi ang sitwasyon ng mundo. Tandaan natin na ang labanan, if you are going to read the Bible, hindi siya nag-umpisa doon sa panahon na nagkasala si Adan at saka si Eva. Hindi siya doon nag-umpisa ang labanan. Ang labanan saan nag-umpisa? Sa langit pa lang mayroon ng labanan. Amen? Mayroon ng suwail. Mayroon ng matigas ang puso. Ayaw makinig sa Diyos. Amen? Sino yon? Si Lucifer. Tama? Narinig nyo na ba na, amen? Kaya nga nabuo ang puro ay ni Lucifer. No? Dahil sa tumigas ang kanyang puso, ang kanyang isip. Ayaw niya nang makinig sa Diyos na siyang may likha sa kanya. Tayo rin, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi ng Hebrew chapter 3 verse 16, ito ang ibig sabihin ni Paul doon sa sinabi ni David sa chapter 95 ng awit verse 8. Sino ang nagimagsik laban sa Diyos? Na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang inilabas ni Moises mula sa Ehipto? Sino ang inilabas ni Moises sa Ehipto? Israelita. Silang pinili ng Diyos. At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 4 na taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sinasabihing hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganon na hindi sila makakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen? Now, let us bring ourselves to the time na kung saan ay sa time ng mga Israelita. Imagine, ang Israelita naging alipin sila ng Ehipto. Naging alipin sila. Imagine nyo yung kahit ang mga inhiniro ngayon, pag tinitingnan nila yung Pyramid of Egypt, namamangha sila. Amen? Walang backhoe, walang crane. But, paano nagawa? That time, ang gumawa ang mga Israelita. Hindi naman Ehipto ang gumawa nun eh. Kung babasahin natin ang history, ang mga Israelita. Ang mga Israelita, sila ang may magaling when it comes sa constructing of building. Sa ano tawag doon, sa wisdom, sa knowledge, sa mga ideas, magaling ang Israelita. Bakit? Yung wisdom na yun at knowledge is galing sa Diyos. Amen? Imagine mo magluluto kayo ng tisa. Yun yung gagawing mong hollow block, dayami, ihahalo sa dayami. Grabe ang init. Amen? Pero, kahit ganun ang ginawa ng mga Israelita sa Ehipto,
kahit ganun ang hirap na kanilang dinanas, hindi sila nakarating sa lupang ipinangako ng Diyos, which is ang Kanaan. Amen? Bakit? Dahil sa ayaw sumunod at sa kawalan ng pananampalataya. Amen? At hindi lang yon. Tayo, 10 years pa lang sa Saudi, nag-iisip na tayo. Dito na ba ako tatanda? Amen? 10 years pa lang ha? Or 2 years pa nga lang, nag-iisip ka na paano ako makakauwi. Hindi pa tapos ang kontrata ko, pagod na ako. 1 year and a half pa lang na pagtatrabaho. Ang mga Israelita, mahabang panahon sila nagtrabaho sa Ehipto. At ang napakalungkot pa, nagpaikot-ikot na lang sila sa ilang ng 40 taon. Na kung tutuusin, kung diretso ang paglakbay, madali nilang maabot ang lupang ipinangako ng Diyos, which is ang Kanaan. But because of their lack of faith at pagsuway sa Diyos na ayaw sumunod, hindi sila nakarating. Now, sabi ng Marcos chapter 3, ito po ang message ng ating Panginoong Hesus na para sa ating kapanahunan. Sabi niya, tinawag ni Hesus ang isang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito, sabi ng Panginoon. Pagkatapos, tinanong niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit, hindi sila sumagot. Tiningnan ni Hesus ang mga tao sa nakapaligid sa kanya, nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay. At ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Now, itong nakakalungkot mga mahal kong kapatid, hindi nauunawaan ng tao doon sa kapanahonan ng ating Panginoong Hesukristo, kahit sa ating panahon ngayon, kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi that time, para sa mga Israelita din, para sa mga Hudyo, na ikaw na tao, halimbawa si Ate Marife, wala siyang karapatan na magpatawad. Tama? Para sa kanila, Diyos lang ang may karapatang magpatawad. Sa tao, hindi. Kaya that time, pag nagkasala ang isang tao, anong ginagawa nila? Binabato nila hanggang sa mamatay. Pero para sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus nagbigay sa kanila ng paliwanag na kahit ang tao dito sa lupa ay may karapatang magpatawad ng kasalanan. Amen? Pero anong ginawa nila nung tinanong sila ng ating Panginoong Hesus? Hindi sila sumagot. Amen? Dahil matigas ang kanilang puso. Tama? Na dapat sana yung paliwanag ng ating Panginoong Hesus para sa lahat yun. Pero ayaw nilang tanggapin. Ano pa ang ginawa nila? Nung nakita nilang pinagaling na ng Panginoong Hesus ang lalaking paralisado ang kamay, tumalikod sila at naghanap sila ng paraan kung paano nila ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Grabe ka tigas ng puso ng tao. Now, kahit sa ating panahon, amen? If you are going to share the Word of God, like for example, sa Ramanian na lang, amen? Sa aming experience, for how many years kami naging ang tawag doon, nag-evangelize doon sa loob ng Ramania. Minsan, tinitingnan ko na lang ang aming sarili. Na parang, ikaw na lang makakaramdam ng, parang nahihiya ka sa tao na na kausap mo. Pero, pag tiningnan mo si Lord, bakit naman ako mahihiya?
Amen? Ito ang will ni Lord na dapat kong gawin. Amen? Even though kahit matigas ang puso niya, na siya ang yung ini-invite mo para lumapit sa Diyos, na ikaw ang nakakaramdam nun na parang nahihiya ka, at the end, hindi ikaw ang talo. Siya ang talo. Amen? Pinaka-worst namin na na-experience sa aming pag-evangelize. Yung sabihan ka na, hindi ko naman kailangan yan. Amen? Pera-pera lang yung relihiyon nyo. Amen? Sabi ko, grabe Lord, grabe katigas ang puso ng tao. Amen? Na para bang walang halaga sa kanya kung hindi niya man lang naisip na kahit tatayo ka lang, like for example, hindi ka pa nagbasa ng salita ng Diyos, hindi ka pa nakapakinig ng salita ng Diyos. No? Kung aalisin muna natin, pero hindi ganoon ha. Like for example lang, kahit sa ordinaryong tao ka lang, tatayo ka, titingin ka sa araw at sa buwan, sa mga bituin, magwa-wonder ka na eh. Bakit may buwan? Bakit may araw? Bakit naman paggabi, ang nagsusupply ng liwanag ang buwan? Kung araw naman ang nagsusupply ng liwanag ang araw din mismo. Amen? Bakit ako may buhay? Amen? Ang lolo ko nga nung araw, tinatanong ko nga, Lo, bakit ang manok, pag umiinom ng tubig, tumitingala sa langit? Sabi ng lolo ko, hindi mo ba alam? Nagpapasalamat sa Diyos. Dahil kahit wala siyang kamay, nakakainom pa rin siya ng tubig. Tayo, na kumplito tayo, yun pang problema, nakakalimutan natin na magpasalamat sa Diyos, which is tama ang logic ng lolo ko. Sa bagay, hindi pa abot ng mga iba-ibang sikta ng relihiyon ng aming lugar nung araw. Amen? Nakaka-amaze. Amen po? Minsan naisip ba natin ang ganon? Sabi ni Paul sa kay Timoteo, sa chapter 1 ng Timoteo verse 13 hanggang sa 14. Sabi niya, ito kahit, sabi ni Paul, karanasan to ni Paul na sinabi niya kay Timoteo. Sabi niya, kahit nung unay nilapastangan, inusig, nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumampalataya. Amen? Pero nung nanampalataya si Paul, anong nangyari kay Paul? Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoong. Ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Now, itong kagandahang loob na nararanasan ni Paul, hindi niya naranasan noong wala pa siyang pananampalataya, nung hindi pa siya sumampalataya sa Panginoon. Kasi nung hindi pa siya sumasampalataya sa Panginoon, ano ang kanyang nagagawa? Anong nagagawa ni Paul? Ang paglapastangan, ang pag-usig sa mga Kristiyano that time. Yung paglalait, wala siyang pinipili, lalaki, babae, bata ka man o matanda. Amen? Siya ang nag-uusig sa mga Kristiyano na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Grabe, imagine, grabe katigas ang puso ni Paul that time. Imagine mo yon. Na, like for example, si Kuya Fred, pag nakita ko siya nagpapahayag ng salita ng Diyos, without any tawag doon, dalawang isip. Kung anong maisipan niya, gawin niya sa mga Kristiyano. Amen? Dahil sa tigas ng kanyang puso. Pero, nung na-encounter niya ang Panginoong Hesus sa Damascus, sa Gawa chapter 9, nagkaroon siya ng pananampalataya, sumagana ang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo kay Paul. Naging baliktad lahat ng gawain ni Paul, naging baliktad. Amen? Nagkaroon na siya ng pag-ibig, nagkaroon siya ng pag-unawa, nagkaroon siya ng pagpapahinuhod, nagkaroon siya ng pusong mapagbigay. Amen? Nagkaroon siya ng pusong matiisin.
Dahil sa kagandahang loob, yun yung naging bunga ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa Kanya ng ating Panginoong Hesus. Amen? But that time, sa buhay naman ni David, iba ang naging experience ng mga Israelita. Pero, sa totoo lang, nakikiusap ba sa atin, nakikipag-usap ba sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos? Sino naka-experience nun? Nakikipag-usap ba ang Espiritu ng Diyos sa atin? Ang banal na Espiritu. Tingnan nyo pag nakagawa tayo ng kasalanan, the Holy Spirit from the Lord will remind us kung ano ang ginawa natin. Amen? So, ibig sabihin, na nakikipag-usap siya. Nasa kapanahunan naman ng mga Israelita, nakikipag-usap ba ang Diyos sa kanila? Amen. Nakikipag-usap din. Amen. Pinadalan pa nga sila ng Diyos ng pillar of clouds. At saka yung fire. Para hindi sila initan habang naglalakbay sila. Imagine mo yon, lalakad ka sa ilang. Okay sana kung pabagyo ang lakad nyo. Okay. Desierto Amen? Binigyan sila ng Diyos para hindi sila mainitan. Paggabi naman, meron silang pillar of fire para hindi sila madapa sa kanilang dinadaanan. Ganon kabuti ang Diyos. Amen? Pero, hindi pa rin sila nakarating sa lupang ipinangako dahil sa ayaw nilang sumunod, matigas ang kanilang puso at kakulangan sa pananampalataya. Amen? Pero, may nakarating wala? Meron. Sino? Ang unang-unang nakarating? Si Joshua at si Caleb. Nung nagkaroon na sila nung malapit na sila sa Kanaan, pinasok ni Joshua at ni Caleb ang Kanaan. Nakita nila kung gaano kasagana sa pagkain ang Kanaan. Amen? Ang pinakasagana doon is honey and milk. Amen? Ibig sabihin, masagana ang Kanaan, masagana sa bulaklak, prutas. Kasi hindi magkakaroon ng honey kung walang bulaklak at prutas na masisipsip ang mga bubuyog. Sagana sila sa milk, ibig sabihin, marami silang kahayupan. Like, lahat ng pinanggagalingan ng gatas. Tama ba? Or mali ang term na ginamit ko, parang marami silang mga hayop. Amen? Yun ang ibig kong sabihin. Kasi sagana sila sa milk and honey. Pero, ang nakarating lang doon sa Kanaan, ang nakakita lang si Joshua at si Caleb. Ano ang ginawa ng mga Israelita during that time na bumalik si Caleb at si Joshua sa kanila at ipinamalita na pasukin na natin ang Kanaan. Dahil sagana sila sa milk and honey, mabubuhay tayo doon. Ang kakulangan, ang kulang sa pananampalataya, ano ang sinabi? Huwag, sabi niya, mga higanti doon. Amen? Naalala niya ang kwento ng kung mababasa niyo yung Numbers, umpisa niyo sa chapter 8 hanggang sa 14, ang ganda ng kwento. Takot na takot sila. Huwag, sabi ng iba, huwag. Mga higanti ang mga tao doon. Pero si Joshua at si Caleb, pasukin na natin, kayang-kaya natin sila. Pero ang kakulangan sa pananampalataya, takot sila dahil mga higanti ang nakikita nila. Pero yung buong pananampalataya, si Joshua at si Caleb, nakapasok sila sa Kanaan. Amen? Ganon din sa atin mga Markong kapatid. Sabi ng ating Panginoong Hesus, dito naman sa kwento ng Marcos chapter 4, nang nag-iisa, si Hesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12 alagad. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, ipagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit, sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay
itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus? Kung ang mga alagad ang kasama niya, direct to the point sa pag nagsasalita siya sa kanila. Pero pag nasa multitude of ano na siya, sa mga tao na siya, anong ginagamit ng Panginoong Hesus? Talinhaga. Amen? Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya gumagamit ang Panginoong Hesus ng talinhaga? Kasi ito ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi sila makakaunawa. Kung hindi sana sila ganito, nagbalik loob na sila sa Diyos at napatawad sila. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoong Hesus na kung hindi sana sila ganito? Ganito ang kanilang puso. Ganito ang isip nila. Matigas sila. Ayaw nilang, parang ganito yan. Nakikita na nila ang Panginoong Hesus na gumagawa ng miracles. Imagine mo yung pilay ang kamay ay naayos ng Panginoon. Yung bulag, naghugas lang ng nilagyan ng putik. Tinuraan niya ang putik, nilagay niya sa mata. Tapos naghuhugas doon sa siluwe. Pag-ahon ng bulag, hindi na siya bulag, nakakakita na siya. Amen? Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, kahit dilat ang ating mata, kung matigas ang ating puso, parang bulag lang din tayo. Amen? Kahit bukas ang ating tainga, kahit hindi walang depikto ang ating tainga, kung sarado ang ating puso, parang bingi lang din tayo. Sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi sana sila ganito, nagbalik loob na sila sa Diyos at napatawad sila. Pero ganyan sila eh. Matigas talaga sila. Ayaw nilang paniwalaan ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Yun pa ang nagtulak sa kanila na patayin ang ating Panginoong Hesus. Now the question is, ang mga tao ba na sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus is katulad din sa ating kapanahunan ngayon? Amen? Amen. Kahit na sabihin pa natin marami na ngayon halos nung araw makakarating sa atin ang salita ng Diyos kung merong mag-evangelism. Like for example, ang amin kasi dati ang aming lugar 2 kilometers bago marating ang aming lugar, kailangan mo talagang maglakad. Kasi ano ba yung tawag sa lupa? Igang ba? Yung parang puti na putik na may mga bato-bato. Walang pumapasok doon na mga dimotor kasi sa ganong sitwasyon ng daan. At saka napakahirap siyang puntahan kasi hindi pa siya sibilisado that time. Pero magtataka ka na may mga nakakapunta pa rin para magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? But based on my sa memory na alala ko, pag may dumarating sa amin doon, hindi naman ako ganun katigas na, although na meron akong, lalo na pag babae, kasi usually mga Jehovah Witness ang masisipag na magpapahayag na salita ng Diyos. Pag babae ang magpapahayag na salita ng Diyos, makikinag ako, siyempre. Siyempre, di ba? Pero, ang motive sa pagpapakikinig, hindi doon, ang interest, hindi doon sa salita ng Diyos, kundi doon sa babaeng nagbibigay ng pagpahayag na salita ng Diyos. Doon ka nakakatingin sa kanyang mukha. Maganda siya, no? Amen? So, ibig sabihin, tama ang sinabi ng Panginoong Hesus. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakaunawa kasi ang puso malayo doon sa Diyos. Tama? Next, Gods, please. Sabi dito tayo, bago sa 1 Chronica chapter 28, alam niyo po ba yung kwento ni Solomon? Now, I'll give you a hint Kung may time kayo, basahin niyo yung istorya ni Solomon. Mag-umpisa kayo sa 1 King. Hanggang sa 1 King chapter 1 hanggang sa chapter 15. Ang ganda ng kwento ni Solomon. Talagang, pag binasa mo yon, babasahin mo ang Kawikaan at ang Ecclesiastes, maiintindihan mo.
lahat ng sinabi ni Solomon sa kawikaan sa Ecclesiastes, kwento niya sa buhay niya yon doon sa kapanahunan niya. Tingnan niyo si Solomon. Si Solomon, mga mahal kong kapatid, anak siya ni David. Amen? Sumagot kayo kasi lapit ng December. Si Solomon, anak siya ni David. Amen? Anak siya ni David kay Bathsheba. Amen? Pero, sa kanya, dahil si Solomon, sa lahat ng mga anak ni David, si Solomon lang ang may pusong marunong makinig at sumunod sa kanyang amang si Haring David. Lahat ng mga kapatid ni Solomon, ang puso nila malayo kay David. Now, sa kanya ipinagkaloob ng Diyos yung kaharian na meron ang kanyang ama. Imagine, lahat ng meron si David, ikaw ang mamahala, anak. Ikaw ang mamahala. Anong nangyari kay Solomon? Siya ang matalino na hari sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Siya rin ang pinakamayamang hari sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Imagine mo lahat ng mga hari sa karatig na bayan, sa karatig na bansa, pupunta sa kanya dahil abot sa kanila ang balita na sa Israel, mayroon isang hari na napakatalino na pinagkalooban ng Diyos. Bawat hari o mga reyna na pumupunta sa Israel that time, nagdadala sila ng regalo, ginto, pilak, mga tawag doon, yung pabango, insinso, kamangyan. Amen? Ganun kahalaga ang kamangyan. Amen? Ngayon ang kamangyan, nakikita na lang natin sa mga igorot nagbibinta ng kamangyan. Ganun kahalaga ang kamangyan kasi ginagamit nila yon sa, alam niyo yung kamangyan, mga mahal kong kapatid, kung ano ang gamit doon sa Bible, yun yung ginagamit para pausukan nila yon. Kasi ang bango nun. Amen? Parang, kung babasahin naman natin ng Revelation, ano siya? Representasyon ng ating mga panalangin. Pero sa New Testament, spiritual siya. Ang kamangyan na sa New Testament is ang ating panalangin. Sa Old Testament, literal talaga na kamangyan. Yun yung mga regalo na dala ng mga hari at mga reyna na pumupunta kay Haring David. Pero ang hindi lang na malaya ni King Solomon. Ang hindi na malaya ni King Solomon dahil nakalimutan niya yung mga paalala at turo sa kanya ng kanyang amang si David na itinuro din ng Diyos sa kay David. Amen? Anong ginawa ni Solomon? Nag-asawa siya ng marami. 30 wives and 700 concubines. Pag sinabi nating 30 wives, 700 concubines, 700 concubines, 300 wives, parang pareho lang naman. Now, ang 300 wives, galing sa tribes ng Israel. Ang 700, galing sa labas ng Israel. Amen? Yun ang naging problema ni Solomon. Ang malala pa, nahila si Solomon na nahila hanggang sa lumayo ang kanyang puso sa Diyos. Hanggang sa nananambita na sa kay Jeroboam. Sabi niya, yung pananambita ni Solomon, mababasa natin yan sa Ecclesiastes. Sabi niya, bakit ganito pa, nilikha pa tayo ng Diyos kung nilimitahan ng laman ng Diyos ang kasiyahan ng tao. Dapat ang pinakamabuting gawin ng tao ay kumain, uminom, at matulog, at magpakasaya sa kanyang kinikita. Amen? Yun ang sabi ni Solomon. Kasi lumayo na ang puso ni Solomon sa Diyos. At doon nag-umpisa ang division ng Israel. Ang 10 tribo, ipinagkaloob ng Diyos kay Jeroboam. Si Jeroboam, hindi kapatid ni Solomon, mga mahal kong kapatid. Katiwala siya ng kanyang amang si David dahil marunong si Jeroboam kumbaga, engineer sa kapanahunan niya, sa ating kapanahunan ngayon. Ang natira sa Israel is 2 tribo na lang. Judah at Jerusalem. Amen? Yun na lang ang natira sa kay King Solomon. Pero, anong nangyari? Doon nagkaroon ng separation dahil sa anong ginawa ni Solomon?
Ayaw niyang makinig sa Diyos. Lumayo na ang kanyang puso. Kaya nang lumayo na ang puso ni Solomon, pero bago pa lumayo ang puso ni Solomon, mayroong paalala si Haring David sa kanya na ating mababasa sa unang Kronika, chapter 28, verse 8 to 9. Sabi ni David, kaya nga, sa harapan ng buong Israel na bayan ni Yahweh at ng Diyos na ngayon nakikinig, inaatasan ko kayo na sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos ninyong si Yahweh upang manatili sa inyo ang masaganang lupain. Ito ang maipapamana naman ninyo sa inyong mga salinlahi magpakailanman. Ikaw naman, Solomon, anak ko, sabi ni David, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin Kanya. Ngunit, kung tatalikuran mo siya, itatakwil Kanya magpakailanman. Amen? Si Solomon ba, mga mahal kong kapatid? Si Solomon ba, tawag doon, kinalugdan ba siya ng Diyos o hindi? Now, bigyan ko kayo ng assignment. Basahin nyo ang 1 King chapter 10 hanggang sa 15. Diyan nyo makikita kung si Solomon ay kinalugdan ng Diyos o hindi. Na kung tutuusin, pinili siya ng Diyos. Amen? Si Jeroboam, hindi siya pinili ng Diyos. Pinagkaloob lang sa kanya yung 10 tribo para maipakita sa Israel na kahit pinili ka ng Diyos, kung ayaw mong sumunod sa Diyos, kaya niyang kunin yung ipinagkaloob niya sa iyo, ibinigay niya sa hindi niyo katribo. Ganun din sa atin. Amen? Wala tayong pinagkaiba. Ang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Tayo mga ano tayo? Hintil. Amen? By the grace of the Lord, we are saved. We will be saved. Amen? Pero, kung hindi tayo susunod sa Diyos, amen, hindi rin tayo makakarating sa lupang pangako. Hindi tayo makakarating sa lugar na kung saan ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya mga mahal kong kapatid, alam nyo, sino dito ang taga-bundok, taga-bukid? Yung meron kayong sapa, okay, meron kayong, tawag doon, ng poles, meron kayong poles. Amen? Naniniwala ba kayo na ang bato, kapag palagi siyang tinatamaan ng tubig, kahit bato siya, lalambot pagdating ng time pag lagi siyang tinatamaan ng tubig. Amen? Naniniwala kayo nun? Kahit itong bakal, pag tinalagi siyang tinatamaan ng tubig, lalambot siya, kasi kakalawangin siya hanggang sa mapudpud siya. Kahit ang concrete, pag lagi siyang tinatamaan ng tubig, mabubutas siya. Amen? Kahit patak-patak lang, ganon ang salita ng Diyos. Amen? Ganon ang salita ng Diyos, parang tubig. Ang ating namang puso, parang bato. Pag lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos, pag laging natatamaan ang ating puso, kahit gaano katigas lalambot. Pero, kung mas piliin natin ayaw sumunod at patigasin ang ating puso, amen? Wala na. Ilalagay na lang tayo sa mixer pagdating ng araw. Hahaluan ng siminto. Amen? Ganon ang dadatnan ng taong mga matigas ang puso. Dito tayo magtapos mga mahal kong kapatid sa Proverbs chapter 28 verse 14. Sabi ng Diyos, sabi ni Solomon, si Solomon mismo ang nagsabi nito. Sabi ni Solomon, blessed is the one who fears the Lord always. But whoever hardens his heart will fall into calamity. Amen? Kaya, sinabi ni Solomon yan dahil naka-experience siya sa ganong experience sa buhay. Amen? Mga mahal kong kapatid, ini-encourage ko po kayo. Hindi tayo magkalayo ng damdamin. Hindi tayo magkalayo ng isip. Kung matigas ang ating puso, ganun din ako nung araw. Matigas. Oo, kung gaano katigas ang aking mukha, dubli sa aking puso.
Totoo yun, mga mahal kong kapatid. Kaya kong gumawa nung araw ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos at ang aking mga magulang. But praise God, praise the Lord. Nung narinig ko ang tinig ng Diyos, nung narinig ko ang pangangaral ng Diyos, hindi ko pinagpilitan ng katigasan ng aking puso. Katulad sa kay Paul, katulad sa kay David. Amen. Kaya tayo mga mahal kong kapatid, kung nakakaranas tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak na may matigas na puso, huwag tayong magpanghinaan ng loob. Dahil kailanman ang Diyos, hindi siya pinanghinaan ng loob. Amen? Nagbibigay ang Diyos ng pagpapahinuhod. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Let us all stand. Sa atin pong pagtayo, mga mahal kong kapatid. Alam niyo po, if you are going to read the Bible, ang mga taong tumatayo sa harapan ng Diyos, ang mga taong nagtaas ng kanilang kamay, ang mga taong laging sumusunod sa ating Panginoong Hesus, saan man siya pumaroon, kahit tatawid pa siya sa dagat, sinusundan siya ng napakaraming tao. Kahit pinagbabawalan na siya, sinusundan pa rin siya ng mga napakaraming tao. Yan pong mga tao na yon, mga mahal kong kapatid. Hindi lamang sila ang mga taong nakakita ng mga himala. Hindi lamang sila ang mga taong pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang silang mga taong nakakain ng 5 tinapay, 2 isda. Hindi lamang silang mga taong nakainom ng tubig na kasama ang Panginoong Hesus, kundi sila ang mga taong nagbukas ng kanilang puso nung narinig nila ang salita ng Diyos. Ganon din sa atin, mga mahal kong kapatid. Kahit na nagkakasama-sama tayo rito every Friday, kahit na sinasabi nating magkakapatid tayo sa pananampalataya, may mga pagkakataon sa ating buhay na matigas ang ating puso. Sarado ang ating isip. Kahit dilat ang ating mata, hindi natin nakikita yung kabutihan na ginagawa ng Diyos. Dahil hindi natin pinapakinggan ang pangungusap sa atin ng banal na Espiritu. Today, mga mahal kong kapatid, sa atin pong pagtayo, isa pong tanda na tayo po'y nagpapasakop sa Diyos. Ang panahon ngayon, sabi ng ating Panginoong Hesus, ay katulad lang din sa kapanahunan ni Noe, na ang mga tao wala nang ibang ginawa, kundi ang kumain, uminom, at matulog. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, yun na lang ang routine ng buhay ng tao. Dahil malayo ang isip at puso ng tao doon sa gawain ng Diyos, sa pakikinig ng kanyang salita. At dumating ang araw na dumating ang unos, katulad lang din tayo sa kapanahunan ng mga tao sa kapanahunan ni Noe. Na nung dumating ang unos, saka pa sila tumawag kay Noe na buksan ang daong para makapasok sila at matligtas. Sa ating panahon ngayon, mga mahal kong kapatid, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Minsan, mabait tayo pag dito tayo sa loob ng iglesia. O minsan naman, mabuti tayo dahil may nakakakita ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang totoo, mga mahal kong kapatid, may nakakakita man o wala, sa labas ka man o sa loob ng iglesia, sa loob ka man o sa labas ng simbahan, tandaan natin na ang tunay na tupa ng Diyos
ay laging nakikinig ng kanyang mga salita. At hindi lamang nakikinig, kundi nagsasagawa. Mga mahal kong kapatid, ngayon na mga mahal kong kapatid, huwag tayong matulad sa mga taong katulad ngayon sa nangyayari sa Amerika. Saka pa sila tatawag sa pangalan ng Diyos dahil sinalanta na sila ng tubig. Huwag tayong matulad sa ibang lugar na pag dumating ang unos, saka pa tayo tatawag sa Diyos. Mga mahal kong kapatid, ngayon, wala pa tayong unos na naranasan, ilaan natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating isip sa Diyos na siyang magdadala sa atin doon sa kaluwalhatian ng Ama. Kung malayo ang ating puso sa ating Panginoong Hesus, kailanman hindi natin makikita ang kanyang kadakilaan. Katulad ng mga taong nakakakita sa kanya nung siya'y nangangaral pa. Kaya sa atin pong pagtayo, sa atin pong pagluhod, sambitin natin sa Diyos. Hingin natin sa Diyos yung desire na dapat para sa mga Kristiyanong tunay na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. At habang tayo'y nagsasalita o nananalangin sa Diyos, tayo po'y ipapanalangin ng ating Pastor Alfred.